Filipino 6, Quarter 3, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay panlapi at salitang ugat. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang panlapi at salitang ugat. Tayo ngayon ay nasa week 3 ng quarter 3. Para sa most essential learning competencies, na isasagawa ang mga kasanayan sa pagbuo ng bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Inaasahang sa araling ito ay iyong matututunan ang pagbuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Sa palagay mo, dapat bang malaman ang tamang paggamit ng panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng mga salita? Bilang ating pasimula, atin munang alamin o pagtalakayan kung ano ba ang panlapi at ano ang salitang ugat. Ano ba ang panlapi? Panlapi. Ang panlapi ay ginagamit upang makabuo ng panibagong salita. Ang mga ito ay idinudugtong sa salitang ugat, maaring sa unahan, sa gitna o sa hulihan. Mayroong tatlong uri ng panlapi. Ang una ay ang unlapi. Ito ay ginagamit sa unahan ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit na mga unlapi ay ma, mag, na, nag, pag, pala, at iba pa. Halimbawa, magtanim. Ang salitang mag ay isang unlapi at ang tanim ay ang salitang ugat. Pagkabigat. Ang unlapi ay pagka at ang salitang ugat ay bigat. Nahulog. Ang unlapi ay na at ang salitang ugat ay hulog. Mahusay. Ang unlapi ay ma at ang salitang ugat ay husay. Makatao. Ang unlapi ay maka at ang salitang ugat ay tao. Palabiro. Ang unlapi ay pala at ang salitang ugat ay biro. Sa mga salitang ito, makikita sa unahan ang mga panlapi na kung tawagin ay unlapi. Ang pangalawa namang uri ng panlapi ay ang gitlapi. Ito ay ginagamit sa gitna ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit ng mga gitlapi ay at in. Halimbawa, pinasok. Ang gitlapi na in ay makikita sa gitna ng salitang pasok. Gumamit. Ang gitlaping ay makikita sa salitang gamit. Pinalitan. Ang gitlaping in ay makikita sa gitna ng salitang palitan. Tumakbo. Ang gitlaping ay makikita sa gitna ng salitang takbo. Sumayaw. Ang gitlaping ay makikita sa gitna ng salitang sayaw. Ang pangatlong uri ng panlapi ay ang hulapi. Ito ay nasa huli ng salitang ugat. Ang karaniwang ginagamit na hulapi ay an, han, in, hin. Halimbawa, palitan. Ang hulaping an ay idinugtong sa hulihan ng salitang palit. Pinagsabihan. Ang hulaping han ay idinugtong sa hulihan ng salitang pinagsabi. Basahin. Ang hulaping hin ay idinugtong sa hulihan ng salitang basa. Sabihin. Ang hulaping hin ay idinugtong sa hulihan ng salitang sabi. Narito pa ang ibang uri ng panlapi. Ang salitang kabilaan. Ito ay ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, kasamahan. Ang salitang ugat ay sama. Idinugtong sa unahan ang ka
at sa hulihan naman ay han, kaya nabuo ang salitang kasamahan. Kaligayahan. Ang salitang ugat ay ligaya. Idinugtong sa unahan ang ka at sa hulihan naman ay han, kaya nabuo ang salitang kaligayahan. Kaibigan. Ang salitang ugat ay ibig. Idinugtong sa unahan ang ka at sa hulihan naman ay ang an, kaya nabuo ang salitang kaibigan. Ano naman ang salitang ugat? Salitang ugat. Ito ay isang salita na walang dagdag. Sa makatuwid, ito ay salitang buo ang kanyang kilos. Halimbawa, takbo, alis, punta, bili, iyak, awit, laba, sugod, kain, sayaw. Ang mga salitang ito ay mga salitang ugat. Ang mga ito ay maaaring dugtungan ng mga panlapi, gaya ng unlapi, gitlapi, at hulapi, upang makabuo ng bagong salita. Ngayong natutunan mo na ang panlapi at salitang ugat, subukin natin ang iyong natutunan. Tingnan ang chart at mga salita o salitang ugat sa loob nito at bumuo ng bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Para sa panuto, bumuo ng bagong salita sa mga salita na nasa ibaba. Unang salita ay aral. Bumuo ng bagong salita. Halimbawa, ang bagong salita na aking nabuo ay mag-aral. Ito ay dinugtungan ko ng unlaping mag. Pangalawang salita ay linis. Halimbawa, ang bagong salita ay linisin. Ito ay dinugtungan ko ng hulaping in, na makikita sa hulihan ng salitang ugat. Pangatlo, sulat. Ang bagong salita na aking nabuo ay sumulat. Ito ay dinugtungan ko ng gitlaping na makikita sa gitna ng salitang ugat. Pang-apat ay kain. Ang bagong salita na aking nabuo ay pagkain. Ito ay dinugtungan ko ng unlaping pag, na makikita sa unahan ng salitang ugat. At panglima, pasok. Ang bagong salitang aking nabuo ay pinasok. Ito ay dinugtungan ko ng gitlaping in na makikita sa gitna ng salitang ugat. Para naman sa susunod na gawain, letter B, puna ng salitang ugat ng tamang panlapi upang makabuo ng bagong salita. Sa unang kolum makikita ang mga salitang ugat, gaya ng igib, luto, walis, saing. Para sa unang salita ay igib. Ang nabuong salita sa salitang ugat na igib ay nag-igib. Sumunod, luto. Ang nabuong salita sa salitang ugat na luto ay naluto. Sumunod naman ay walis. Ang nabuong salita sa salitang ugat na walis ay walisan. At ang panghuling salita ay saing. Ang nabuong salita sa salitang ugat na saing ay sinaing. At dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang isa. Bumuo ng bagong salita mula sa salitang nasa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, si Liza ay punta sa bukid ng kanyang lolo sa probinsya. Ang salitang ugat ay punta. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay nagpunta. Si Liza ay nagpunta sa bukid ng kanyang lolo sa probinsya. Pangalawa, maraming mga bata ang gustong aral sa paaralan sa kabila ng banta ng pandemya. Ang salitang ugat ay aral. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay mag-aral. Maraming mga bata ang gustong mag-aral sa paaralan sa kabila ng banta ng pandemya. Pangatlo, ugaliing hugas ng kamay gamit ang sabon, tubig at alkohol upang maging ligtas sa anumang sakit.
Ang salitang ugat ay hugas. Bumuo ng bagong salita upang mabuo ang pangungusap na ito. Magaling! Ang bagong salita ay maghugas. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon, tubig at alkohol. Pang-apat, talon. Ang aso sa mataas na bakod ng kapitbahay. Ang salitang ugat ay talon. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay tumalon. Tumalon ang aso sa mataas na bakod ng kapitbahay. Panglima, dumalo sa handa ang pamilya ni Mang Jose. Ang salitang ugat ay handa. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay handaan. Dumalo sa handaan ang pamilya ni Mang Jose. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, bilugan ng tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Unang bilang, alisin, alisan, umalis mo ang mga nakaharang na sanga ng puno sa daan. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay alisin. Pangalawa, sabi ng nanay, wag bumili, magbili, ipagbili ng mga pagkaing di mabuti sa katawan. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Pumili sa loob ng panaklong. Magaling! Ang tamang salita ay bumili. Pangatlo, susulat, nagsulat, sumusulat ng magandang tula si Ana para sa kanyang nanay kahapon. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Pumili sa loob ng panaklong. Magaling! Ang tamang salita ay nagsulat. Pang-apat, tumira, titira, magtitira ang mag-anak na Reyes sa Tagaytay. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Pumili sa loob ng panaklong. Magaling! Ang tamang salita ay titira. At panglima, kami ang naglinis, maglilinis, lilinis ng bahay ni Lola sa may tumana noong isang araw. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Piliin sa loob ng panaklong. Magaling! Ang tamang salita ay naglinis. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, puna ng patlang ng tamang salita. Bumuo ng mga bagong salita upang mabuo ang tula. At narito ang tula na may pamagat na Batang Matulungin. Ngayon ay sagutan natin ang bawat patlang. Ang mga salita na nasa loob ng panaklong ay papalitan natin ng bagong salita. Ito ay dadagdagan natin ng mga panlapi. Basahin na natin at sagutan. Tunay na kahanga-hanga. Pagiging isang, ang salitang ugat ay sipag. Ang tamang salita ay masipag. Pagiging isang masipag. Marami mang, ang salitang ugat ay gawa. Ang tamang salita ay gawain. Marami mang gawain. Siya'y di, ang salitang ugat ay tanggi. Ang tamang salita ay natanggi. Siya'y di natanggi. Kayod dito, ang salitang ugat ay linis. Ang tamang salita ay linisin. Kayod dito, linisin doon. Paligid ay, ang salitang ugat ay walis. Ang tamang salita ay wawalisan. Ang salitang ugat naman ay tulong. Ang tamang salita ay tumutulong. Tumutulong sa mga gawain. Maging, ang salitang ugat ay linis. Ang tamang salita ay malinis. Maging malinis ang kapaligiran. Ngayon ay basahin nating muli. Batang matulungin. Tunay na kahanga-hanga,
pagiging isang masipag. Marami mang gawain, siya'y di natanggi. Kayod dito, linisin doon, paligid ay wawalisan. Tumutulong sa mga gawain upang maging malinis ang kapaligiran. Para naman sa pagsasanay bilang 4, dagdagan ng pantigang mga sumusunod na salita upang makabuo ng mga bagong salita, gawin sa sagutang papel. Para sa panuto, bumuo ng bagong salita sa mga salita na nasa ibaba. Unang salita ay gising. Ang bagong salitang aking nabuo mula sa salitang gising ay gisingin, gumising. Pangalawa, bait. Ang mga bagong salitang aking nabuo mula sa salitang bait ay mabait, kabaitan. Pangatlo, ganda. Ang mga bagong salita na aking nabuo mula sa salitang ganda ay maganda, kagandahan. Pang-4, inom. Ang mga bagong salitang aking nabuo mula sa salitang inom ay uminom, pag-inom. At pang-5, ligpit. Ang mga bagong salitang aking nabuo mula sa salitang ligpit ay nagligpit, ligpitin. Para naman sa pagsasanay bilang 5, basahin ang bawat pangungusap. Bumuo ng bagong salita batay sa salitang ugat na nasa loob ng panaklong upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat sa papel ang inyong sagot. Unang bilang, madalas, tawag ng guro si Rico upang magbasa ng panuto. Ang salitang ugat ay tawag. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap? Magaling! Ang tamang salita ay tawagin. Madalas tawagin ng guro si Rico upang magbasa ng panuto. Pangalawa, tayo, ito ay ang salitang ugat. Naman si Rico nang tawagin ng guro. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay tumayo. Tumayo naman si Rico nang tawagin ng guro. Pangatlo, minsan nahihiya din siya kaya di siya tayo. Ang salitang ugat ay tayo. Bumuo ng bagong salita upang mabuo ang pangungusap na ito. Magaling! Ang tamang salita ay tumatayo. Minsan, nahihiya din siya kaya di siya tumatayo. Pang-4, ako naman po ang tawag. Ito ay ang salitang ugat. Ninyo binibining Reyes. Anong tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay tawagin. Ako naman po ang tawagin ninyo binibining Reyes. At pang-5, ang salitang ugat ay pansin. Kasi naming siya po lagi ang inyong tinatawag lagi, sabi ni Roma. Ano ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap na ito? Magaling! Ang tamang salita ay napansin. Napansin kasi naming siya po lagi ang inyong tinatawag lagi, sabi ni Roma. At para naman sa pagsasanay bilang 6, bumuo ng tigdadalawang bagong salita mula sa sumusunod na salitang ugat gamit ang iba't ibang panlapi. Ang mga salitang ugat sa unang kolum ay una, aral, pangalawa, sulat, pangatlo, pasok. Ngayon, sa bawat salitang ugat ay bumuo ng dalawang mga bagong salita. Unahin natin ang unang bilang, ang salitang ugat na aral. Narito ang mga bagong salita na aking nabuo. Mag-aral at pag-aralan. Para naman sa pangalawang bilang, sulat. Ang mga bagong salita na aking nabuo mula sa salitang ugat na sulat ay nagsulat at sumulat. Pangatlo, pasok. Ang mga bagong salita na aking nabuo mula sa salitang ugat na pasok ay pumasok, pinapasok. Tandaan, ang panlapi, ginagamit upang makabuo ng panibagong salita. Ang mga ito ay idinudugtong sa salitang ugat.
maaaring sa unahan, sa gitna, o sa hulihan. Salitang ugat. Ang salitang ugat ay isang salita na walang dagdag. Sa makatuwid, ito ay salitang buo ang kanyang kilos. Halimbawa, takbo, alis, punta, bili, iyak, awit, laba, sugod, kain, sayaw. Ang mga halimbawang ito ay mga salitang ugat na maaaring dugtungan ng mga panlapi. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!